Hi Kanele Cakes! And yes, sa wakas, i-upload ko na itong ginawa kong edible lace. Kung paano ko ginawa, makinig kayo. I-ready natin ang 1/2 cup of boiled water. Tapos, isama natin ang 1 tablespoon na Tylose o kung meron kayong CMC. Mix natin, then set aside for 1 hour. After nga natin ma-rest ng 1 hour, i-ready naman natin ang sunod na ingredients. 1 tablespoon of cornstarch at 1 tablespoon ng powdered sugar. Sunod naman natin ang 1 teaspoon of glucose syrup. After nga nun, pwede naman tayong maglagay o mag-drops ng food color na napili natin. Pero dito, dahil white yung inspirational, white din ang nilagay natin na food color. At pagkatapos nga nating mamekos-mekos ang lahat ng ingredients nito, pwede na nating ilagay sa ating silicone molder. At pwede natin siyang iwan ng overnight kung hindi naman rush. At kung rush naman, pwede nating i-oven sa 170 Fahrenheit ng 15 minutes. At syempre, kailangan nating hintahin na madry ng mabuti bago natin alisin sa molder, kagaya ng nakikita nyo sa screen. Medyo nalungkot lang ako dahil hindi nga nabuo, pero pwede na sa first try. Siguro nga sa paggawa ko nito next time, lalagyan natin ng second layer o pangalawang pahid para medyo makapal ang kalalabasan. Sabi ko nga, hindi na masama para sa unang trial. May part man na hindi buo, natutuwa pa rin ako dahil bandang taas, mas malaki ang pwede kong magamit. At dahil sa bandang harap ko lang naman ilalagay, kaya sabi ko, swakto na ito. At matapos ko nga magawa ang edible lace, sinunod ko naman ang ating cake. At kung mapapansin nyo, nilalagyan ko na siya ng ating frosting. Sa mga oras na yan, kinikilig na ako at na-excite na ilagay ang ating edible lace dahil nga first time natin to. Nung una nga, nagdadalawang isip pa ako dahil hindi ko alam o di ko sure kung meron tayong makikitang edible lace molder. At dahil nga may 1 week pagitan pa itong pag-order sa atin, buti na lang nag-order ako sa Shopee at dumating naman agad. Hindi kasi available ang lace molder sa mga physical store na pinupuntahan ko. At dahil nga mabilis ang shipping ng ating supplier sa Shopee, ilalagay ko sa comment section ang link kung saan ko ito nabili. At matapos ko ang mapakinis itong ating cake, nilagay ko na ang ating pangmalakasan na edible lace. At sa mga oras na yan, napili kong baklasin ulit dahil nakita ko ang inspirational, kailangan bandang half part lang ng cake ang meron. At syempre, dahil nga ito ang size na napili ni client, kailangan nga i-adjust natin ang sukat ng edible lace para makuha pa rin natin ang pinaka-design na napili ni client. At matapos ko nga mailagay ng maayos, sinunod ko naman itong ribbon. Sa paglagay ko nga, medyo nanginginig pa ako dahil nga pasmado rin ako. At sinunod ko naman itong ginawa kong fondant rose o fondant flowers. Thankful nga ako kay Whitey, kung di dahil sa kanya hindi ko magagawa ito dahil hindi pa ako nakapasok ng kahit anong workshop sa paggawa ng mga ganitong klaseng bulaklak. At ito nga ang ating finished look ng ating christening cakes with 12 pieces cupcakes. Thankful nga ako dahil nairaos ko itong klaseng cake na ito at maraming salamat po talaga sa aking client na nagtiwala. Praying na more orders to come at more challenging orders ang dumating sa atin para mas lalo tayong mahasa sa paggawa. At matapos ko nga ilagay sa acetate box, ako na rin ang nag-deliver sa event, kaya maraming salamat po. Yun lang!